Kumusta kayong lahat mga kababayan? Ano po ngayon Huwebes Santo. Ibig sabihin, tayo po ay magmilay-milay. Alam ko ang karamihan ngayon ay nasa ating mga tahanan at tayo po ay manalangin po sa kapayapaan. Ang mga kaibigan, sa ibang bansa, doon sa digmaan ngayon, nabaliktad na kaysa nagpuri sa Diyos ay ngayon po ay nagpapalitan po sila ng mga bomba. Ay nakalagay na rin po yan talaga sa Bible na talagang may digmaan na darating. Pero kumpara sa akin, noon pa naman yan mga digmaan. Dito sa atin may digmaan din. At ayun po ang ating pagkaingatan kasi iba po ang digmaan dito. Doon sa ibang bansa, halimbawa, tulungan kita. Dito sa atin, iba ang digmaan. Siraan, sikuhan dito, suntukan dyan. Para lang sa sariling kapakanan. Bahala na masira yung iba. Mga kaibigan, kailangan po sa 2028, para po hindi po tayo laging magsisi, ay pag-aralan po talaga natin kung sino ang ating piliin. Kasi kung nakikita nyo naman yung mga tao na lagi na lang nangangaway, laging naninira, ay wala pong pahinatnan ng ating bansa. Kaysa magplano ng kung paano may resolve yung crisis, ang lagi pa ring pinaplano ay hilahan pa baba, sikuhan dito, suntukan dyan. Wala po talaga mangyari. Ako, matanda na ako din na bali. Kayo mga millennial, hubugin po ninyo sa pangaral ang inyong mga anak. Oy, nabanggit ko tuloy yung pangaral. Ayoko po magbatikos pati ba naman yung mga kaluluwa na ay nadadamay pa sa nadadamay pa dito sa away politika sa atin. Ay wala na po yan. Di na po natin sinusumbatan na sino bang nagpa-uwi. Nung hindi makauwi-uwi na bangkay na ilang presidente na duman hindi makauwi. Si Tatay Digong lang ang nakapagpa-uwi. Pero ano ang ganti? Ano ang sukli? Hila dito, siko doon, suntok dyan. Mga kaibigan, wag na po natin na pairalin yung ganyang ugali. Turuan po natin ng ating mga anak na tulungan dapat ang kapwa, iangat ang ating pamilya at ang bansa. Ayun kasi dapat totoo talaga yung sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan, pag-asa ng bayan. Paano magiging pag-asa ng bayan kung hindi mo maakay ang iyong anak sa kabutihan? Kung baka mamaya tuturuan mo pa ng pandarambong, pandaraya, pangurakot. Kailangan po talaga, para maging pag-asa ng bayan ang kabataan, hubugin po yan sa pangaral. Kung kahit man hindi mo mapa-graduate ng college yan, kung yan ay lumaki na matuwid, may takot sa Diyos, may pag-asa. Yan ang ibig sabihin ni Rizal Kasi kung mataas man ang iyong pinag-aralan tapos gamitin mo lang naman sa pangangaway para sa sarili mong kapakanan, ay wala pong mangyayari. Hindi po natin nabaan ang ating usapan kasi alam nyo kung bakit ko nababanggit yung mga ganito. Hindi ko pa sigurado kasi wala po ngayong holiday ang mga radio station kasi sa DCRH ako nakikinig talaga pero mayroon po ako nakikita dito sa ating mga wall na mayroon daw dyan sa Davao di po tayo magbabanggit sa Monday na lang malalaman po natin talaga sa ating mga radio station kasi holiday po ngayon, Huwebes Santo, sarado po pati po ang ating mga telebisyon.
Ayun, yun na lang naman eh. Simple lang. Yung kung gusto mo talagang tulungan ng iyong bayan, kayang-kaya. Ano, babanggitin ko pa ba kung bakit hindi na tayo makaligtas sa krisis ng gasolina? Ibinanggit ko yan kahapon na ibininta po ang Petron. Kaya lahat po na gasolina na darating, binibili po natin yan at ipa-refine din sa Petron. Wala po tayong sariling gasolina eh. Pero pasalamat lang tayo, may nabibili. Pero dapat po, yan po dapat kung sino po ang manalo sa 2028. Yon po ang pupunduhan. Magtayo po ulit ng gasolinahan ang ating bansa, ating gobyerno. Magtanong kayo sa ibang bansa kung wala ba silang gasolinahan. Tanungin po natin. Tanungin po ninyo. Baka tayo lang ang wala eh. Bininta eh. Kailangan bumili. Dapat ang ating bansa bibili pa. Hindi magbenta. Ang ari-arian kasi natin, yung ating mayamang lupa. Oh. Ha? At yung pangalawa niyang langis. Kasi yan yung nagpapatakbo eh. Mayroon tayo niyan dati pero bininta. Kaya po, tapos may batas pa na kontrolado na. Mga millennial, baka hindi niyo alam, mayroon pong pinirmahan. Sino kayang presidente? Ayaw ko po magbanggit. Yun din po yung nagbenta ng Petron. May pinirmahan, ang mga oil company ay bahala na sila. Basta magbayad lang sila ng buwis. Oil Deregulation Law. Pinirmahan po yan. Ayaw ko na pong banggitin kung sinong presidente. Ayan po sa mga millennial ha. Ayun po. Kaya po, wala pong magagawa sa pagtaas ng presyo. Sayang lang yung pinirmahan na emergency power. Hindi po magagawa yon kasi may batas po. Di ba? Sige, manalangin po tayo na matapos na ang digmaang ito para po tayo ay guminhawa na lagi po tayong kinakabahan eh. Kailan kaya matapos? Magkano na kaya ang gasol? Nabanggit ko na naman yung gasol. Yan ang sinasabi ko, mag-ingat po tayo sa pagpili. 2028, mag-ingat po tayo sa pagpili. Tangkilikin po natin ang sariling atin, no? Ito po, gawang atin. Kaya po ito po ang suot ko, tsaka tinan yung damit ko. Sariling atin. Para po, ito na, Clark Safari ito eh. Ayan, nagpunta kami dyan ng birthday ko. Inano kami ng anak, ang tawag nun? Pinasyal dyan sa Clark Safari. Kaya tangkalikin po natin ang ating sariling produkto. Yan, sombrero, yan mga pasyalan. Para po magkaroon po ng income at makaipon ng ating bansa. At yung kalimutan, pag sinong nakaupo sa 2028, dapat po magtayo po tayo ulit ng sariling gasolinahan. Kasi yan po talaga ang di mapigilan ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Wala na po tayo, bininta na po. Ingat po tayo palagi.